We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Nasa mahigit 100 pamilya ang apektado ng pagbaha sa bayan ng Malita sa Davao Occidental, bunsod ng malakas na pag-ulan. Alamin natin ang talye sa live report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Sara, 4 na bahay sa bayan ng Malita, Davao Occidental ang nasira matapos maanod bunsod ng pagbaha. Hindi naman madaanan ang Bulila Bridge matapos masira at nadanyos din ang approach ng tulay. Agad na inilikas ang mga apektadong residente ng barangay poblasyon sa bayan ng Malita, Davao Occidental, bunsod ng pagbaha nang bumuhos ang ulan simula alas 8 Miyerkules ng gabi. Nasa 145 na pamilya o mahigit 400 individual ang inilikas sa Malita Gymnasium. Kuan jud ang among balay dito na nalunupan. Ang among mga banig nangaanod. Ya motong nidagan na lang mi kagabi kutob na sa hawak ang tubig mo lang ni bakwit na lang jud mi kay naglikay pud mi sa kanang lubi kay duolang lubi sa among aba. Dahil sa pagbuhos ng ulan, umapaw ang tubig sa sapa nang rumagasa ang tubig mula sa Aplan Barangay pababa sa poblasyon area. Tungod sa ulan nga kusog kayo nga walay undang gikan pagabi nga alas 8 sa gabi hantod na sa kadlawon ulan so dako kayo ang volume sa tubig. 4 na kabahayan na nakatirik sa gilid ng ilog ang totally damaged matapos anuri ng baha. Nakalikas na ang mga residente bago pa man ang insidente. So far ang assessment nila with our MDRR and PDRMO, ang burag affected na mga barangay is ang Barangay Feliz na which is dol-dol siya sa sapa o ang kaning barangay poblasyon na kaning mga namuyo sa banda sa dike kilid sa sapa. Dahil sa pagragasa ng tubig sa ilog, bumigay ang approach ng Bulila Bridge na nagkokonekta sa Barangay Bulila at sa 3 pang kalapit na barangay. Ang residenteng si Alan, hindi pa maiuwi ang kanyang tricycle dahil hindi madaanan ang tulay. Nakatanong na akong sakyanan to sir nga. Gibili na po na ako, uli na po nangaon sa balay, balik na po ko. Pero unsa man yung pagtabok ka ganina? Ni tabok lang ko sa sapa sir. May alternatibong ruta naman pero nasa mahigit 1 oras pa raw ang layo ng biyahe. Kaya mapipilitan na lang sila na sumakay sa balsa upang makatawid sa ilog. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang rapid damage assessment and needs analysis sa mga apektadong lugar. Namahagi na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga binaha. Sara, ngayong araw ay nakatagdang magpulong ang lahat ng MDRMO sa probinsya upang pag-usapan ang lahat ng pang nagagawin dahil sa sunod-sunod na kalamidad na nararanasan ng probinsya ng Davao Occidental. Sara. Okay, maraming salamat Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, 1 o kaya 2 bagyo ang posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Disyembre. Base sa datos ng Pag-asa, kung hindi man lilihis ng bansa ang potensyal na bagyo, ay posible itong maglandfall sa Central Luzon, Eastern Visayas o kaya sa Caraga Region. Sa ngayon, walang namamataang bagyo sa loob o labas ng PAR. Hanging amihan ang nakaapekto pa rin sa Northern at Central Luzon. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Central at Southern Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ulanin din ang ilang panig ng Visayas at Mindanao. Pagdating ng hapon, posible na ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa.
Pinaalerto ang ating mga kapuso sa posibleng heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakatakdang dumating sa bansa ngayong Disyembre ang 21 metric tons ng mga imported na sibuyas. Ang ilang onion dealers nangangambang matambakan ng supply kapag dumating na ang mga imported na sibuyas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Umaabot ngayon sa 140 pesos hanggang 170 pesos kada kilo ang presyo ng sibuyas sa Batangas City New Market. Hindi naman daw mapuputol ang supply ng sibuyas sa pwesto ni Rose, lalo't inaasahang tataas ang demand nito habang papalapit ang Pasko. Dasunod lang po kami sa kung ano po ang takbo ng aming pagbigay sa amin ng mga presyo. Magkagayon man, ang Bureau of Plant Industry sa ilalim ng Department of Agriculture, nag-import pa rin ng 21,000 metric tons na sibuyas na inaasahang darating sa 1 hanggang 2 linggo ng Disyembre. Ayon sa DA, walang shortage pero paniniguro raw ito na sapat ang supply ng sibuyas sa mga pamilihan. Pangamba ng ilang onion dealers na posibleng matambakan sila ng sibuyas kapag dumating na ang mga imported. Marami pa naman daw silang stock sa Nueva Ecija. Sana wag na po matuloy. Kasi stock po natin, mabubulok lang. Mababaliwala po yung sa aming mga local po. Hindi masyado makaka-affect yung volume na papasok. Off-season pa ng harvest, kaya hindi pa naman season ng harvest. Samantala, sa Ilocos Sur, ngayon pa lamang nagsisimula ng magtanim ng sibuyas kaya asahan ng malaking produksyon sa susunod na taon. Kung magsasabay-sabay raw ang anihan pati na sa ibang rehiyon, posibleng bumaba ang presyo. Idagdag pa ang importasyon kaya malaking tulong ay patatayong cold storage facility sa Barangay Don Alejandro, Quirol Gico sa Kawayan. Ito ang kauna-unahang onion cold storage facility sa lalawigan. May lawak itong 1,158 square meters. 30,000 bags ng sibuyas ang pwedeng iimbak dito na maaring magtagal ng hanggang 6 na buwan. 81.5 million pesos ang inilaang pondo para sa proyekto. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inihahanda na ng PNP ang kasong kriminal laban sa 3 sospek sa nangyaring bus shooting incident sa Caranglan, Nueva Ecija. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inaasang isasampa anumang araw ang kasong kriminal laban sa 3 suspect sa pagpatay sa mag-live-in partner na pinagbabaril sa loob ng pampasaherong bus sa Caranglan, Nueva Ecija noong November 15. Sa panayam ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nire-review na lang ng mga abogado ang mga dokumento, kabilang ang mga sinumpaang salaysay ng mga kaanak ng biktima at ilang witnesses. Yung mga sinumpaang salaysay po ng mga kaanak po ng 2 biktima, pati na rin po yung ating mga witnesses, ay sapat na po ito at tatayo po sa korte once na maisampa po natin yung kaso. Ayon kay Fajardo, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect, kabilang ang 2 gunmen at mastermind sa tulong ng mga basyo ng baril na na-recover ng forensic group sa crime scene. Napag-alaman na ang baril na ginamit sa pamamaslang sa 2 biktima ay nagamit na rin sa 3 magkakahiwalay na shooting incident sa Isabela at Nueva Ecija. Nakakuha po tayo ng mga information that lead us to the identification po ng mga possible gunmen. Sa pagsasaliksik nga po natin at may mga naipakita po tayo ng mga pictures at napalinaw din po kasi natin, ma'am, yung CCTV footage. Hindi pa isinapubliko ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa krimen. Bagamat na-cremate na ang mga biktima, sariwa pa rin sa kanilang pamilya ang sakit at paghihinagpis. Ipinapaubayan nila sa PNP ang investigasyon sa kaso. Mas gusto namin na na lang sa mga pulis, sila na lang ang bahala. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaalam na ng Police Regional Office 7 ang koneksyon ng Usamis Robbery Group sa grupo na nanloob sa isang pawn shop sa Cebu City. Nakipag-ugnayan na ang pulisya ng Region 7 sa kanilang counterparts sa Mindanao. Ito'y para malaman nila ang koneksyon ng grupo na umatake sa isang sanglaan sa Cebu City noong Sabado sa Usamis Robbery Group. Ayon sa PRO7 official, magkapareho ang pattern ng panloloob ng 2 grupo. Kaya hindi nila isinasantabi ang posibilidad na konektado ang mga ito.
Samantala, kumpiyansa naman ang pulisya na malakas ang ebidensya nila laban sa 6 na inaresto, kasama ang umano'y mastermind sa panluloob ng pawnshop noong November 25. Maliban sa kasong robbery, mahaharap rin sa patong-patong na kaso ang mga sospek matapos makuhanan ng mga armas. Cebu City Police Office obtained extrajudicial confessions. Also, naasay mga pieces of evidence nga nakuha. Ikinasa na ang ground search sa bulubunduking bahagi ng Palanan, Isabela para mahanap ang nawawalang Piper plane. Nagkasana ng search and rescue operation ang iba't ibang concerned agencies para sa paghanap sa nawawalang Piper plane na may tail number na RPC 1234. Kasama sa team na nagsasagawa ng ground search ang PNP, BFP, Philippine Army at rescue team ng MDRRMO. Ayon sa Palanan MDRRMO, alas 8 ng umaga kanina nang tumulak pa barangay Didian ang rescue team para mahanap ang nawawalang eroplano. Mula December 1 at December 5 ang unang team na magsasagawa ng ground search. Ang barangay Didian ay bulubunduking bahagi ng bayan ng Palanan. Daanan daw ito ng mga eroplano. Dito rin sinasabing huling narinig ang eroplano. Matatanda ang 9:39 ng umaga kahapon nang mag-take off mula Kawayan City Airport ang eroplano pero bigo itong makalapag sa Palanan Airport. Luna ng Piper plane ang piloto na si Captain Levi Abul II at isang pasahero na tubong Dibilakan. Ito ang inyong Regional TV News. Problema ngayon na ilang kababaihan sa isang barangay sa Kawayan City, Isabela ang nakawan ng underwear. Ito'y matapos madiskubre ang sandamakmak na underwear sa bahay ng isang lalaki sa barangay. Sundan sa report ni Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Na nawawala sa kapitbahay din niya. Naalarma umano ang mga kababaihan sa Barangay District 1, Kawayan City, Isabela dahil sa pagkawala ng kanilang mga underwear. Pero kamakailan lang, nasolusyonan na ang problema matapos matunton kung saan at sino ang nagnanakaw at nagtatago nito. Suspect ang isang lalaki na kapitbahay mismo ng mga biktima. Ginagawa raw ang pagnanakaw tuwing siya'y nalalasing at kapag madilim na. Mahigit 10, ma'am. Halos lahat ng kapitbahay niya. Ma'am, kinukuha pa rin daw niya, pumapasok. Sa banyo? Opo. Ang isang biktima, Mayo pa raw ngayong taon nang magsimulang mawalan ng underwear si Andrea, hindi tunay na pangalan. Actually, yung sampayan po kasi namin sa mismong garahe namin. Yung ibang mga damit ko, hindi ko manotice kung nalalaban ko siya. Aksidente lamang din umano ang pagkakatunton sa mga underwear. Nawalan daw kasi ng kalandiuling ang isa sa mga residente at sinabing ang sospek ang huling lumabas ng kanilang bahay. Siyempre, flashlightan nilang ganyan. Madilim yung bahay niya. Bumungad sa kanya mga bra, ganyan. Tapos nung nagpatawag na kami ng barangay, pag-open ng barangay sa bahay niya, totally talaga bumungad sa damakmak na panty. Unang-una pa nga doon is yung nakaibabaw yung bra ko, ma'am, may nadalaw. Aabot sa 2 sakong puno ng bra, panty, kasama na rin ang iba pang damit pang ibaba ang narecover sa bahay ng sospek na hiniling na rin na huwag pangalanan. Hindi na rin siya sinampahan ng kaso. In-interrogate po namin sa barangay. Trip lang naman daw niya, ma'am. Dami raw sa loob ng bahay niya, ma'am. Hinihigaan lang daw naman niya. Pinakusap na lang namin yung tao. Napagkasunduan naman nila na umalis na lang siya doon sa lugar na yun. Nasa barangay hall ang mga na-recover na underwear. Ang ilan, kinuha na ng mga may-ari at ang iba, posibleng ibaon na lang sa lupa at sunugin na lang dahil madumi na rin ang mga ito. Ayon sa eksperto, posibleng dumaranas sa problema sa pag-iisip ang ilan sa mamay ganitong kondisyon. Kaya importante na maipatingin sila sa mga espesyalista. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Ponsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang 21 anyos na grade 11 student sa Pikit, Cotabato matapos pagbabarilin habang nasa loob ito ng paaralan. Pamamaril, mariing kinundina ng DepEd, Cotabato. Narito ang report ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dead on the spot ang 21 anyos na grade 11 student ng Dalandag National High School sa Barangay Ginatilan sa Pikit, Cotabato
matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect alas 11 ng umaga nitong November 29. Base sa investigasyon ng otoridad, habang may inaayos sa stage ang biktima kasama ang kanyang mga kaklase, nilapitan ito ng suspect at pinagbabaril ng ilang beses. Agad tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Ang pangyayari ay nasaksihan ng ilang learners. Naglalakas at dinapitan itong biktima at pinagbabaril dito sa yan, na kung saan nagtamo siya ng sugat sa baytama. Nagtamo siya ng tama ng bala sa kanyang ulo at sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad naman kumaripas o di kaya sumibat itong suspect sakay ng motorsiklo. Kaagad nagsagawa ng hot pursuit operation ng otoridad. Hindi pa matukoy ng otoridad sa ngayon ang motibo ng pamamaril. Napag-alaman na aktibong miyembro ng CAFGO Active Auxiliary ang biktima. Isa ito sa tinitingnan ngayon ng otoridad na posibleng anggulo ng krimen. Ang tinitingnan natin is posible itong relate natin dito sa kanyang pagiging member ng KAA, ng NITIB, and of course other than that, we are still conducting profile and background investigation sa ating biktima para po magkaroon po tayo ng konkretong motibo behind this incident. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa krimen habang may persons of interest na sila. Ngayon sir, meron na tayong naririnig. But we are still gathering facts and information and evidence para ma-build up natin yung mga suspect natin. Samantala, mariin namang kinundina ng Schools Division ng Cotabato ang insidente ng pamamaril. Sa statement ng DepEd Cotabato, ang pag-atake sa mga learner at paaralan ay hindi katanggap-tanggap. Kaya nananawagan sila sa mga otoridad na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng estudyante at mahuli ang mga responsable sa krimen. Nagpaabot na rin sila ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Sinusubukan pang kuhanan ng GMA Regional TV1 Mindanao ng pahayag ang pamilya ng biktima. Mula sa GMA Regional TV1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit sa 2 million pesos na halaga ng suspected shabu ang kumpiskado sa magkahiwalay na drug buy-bust operation sa Iloilo City. Arestado sa operasyon ng Regional Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Salvacion, Habog-Habog Bolo, sina alias Bargo at alias JR na pawang mga high-value individual. Nakuha sa kanila ang nasa 225 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 1.5 million pesos. Ayon sa PNP, may record ng pagnanakaw si alias Borgo habang dati na rin naaresto na may kaugnayan sa illegal drugs si alias JR. Dalawang high-value individuals din ang arestado sa drug buy-bust operation sa Barangay Ingore, La Paz. Nakuha mula kila alias Rocky at alias Toto ang 120 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 816,000 pesos. Ayon sa Iloilo City Drug Enforcement Unit, maituturing ang dalawa na bagong drug personalities. Ang mga naaresto ay maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iba't ibang produkto mula sa Masbate ang itinampok sa isang trade fair sa Legazpi City, Albay. Sa Orawa San Masbate o Pride of Masbate Trade Fair, ibinida ang mga food at non-food product na gawa ng mga Masbateño tulad na lang ng processed meat, leather bags, handicraft at iba pang Christmas decorations. Ayon sa DTI, matapos ang kasagsagan ng pandemya, ito ang unang pagkakataon na lumabas sila ng Masbate at dinala sa ibang probinsya ang mga ipinagmamalaking produkto ng kanilang probinsya. Isang paraan din ito para matulungan ang mga Masbateñong negosyante na makabawi sa epekto ng pandemya. Ito pong event natin ay dinadala namin sa Albay ang aming pong 31 exhibitors para magkaroon sila ng opportunity to showcase their products. Ito ang inyong Regional TV News. Pitong katao kabilang na ang 6 na taong gulang na bata sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon at Batangas. Nakaalerto si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.
Nagdulot ng bahagyang pagkaantala sa daloy ng trapiko sa bahagi ng Barangay Balubal at Timonan, Quezon, pasado alas 11 ng tanghali noong Miyerkules ang karambola ng isang dump truck, jeep at SUV. Sa investigasyon, parehong patungong Maynila ang magkasunod na dump truck at jeep nang tangkaing mag-overtake ng truck pero huli na nang mapansin niya na may kasalubong pala ito dahilan para mabangga niya ang jeep. Dumulas naman daw ang jeep sa kabilang linya kaya nabangga rin nito ang isang SUV. Sugatan ang 6 na katao na agad dinala sa pagamutan. Nakaranas ng pag-ulan sa lugar kahapon kaya madulas ang kalsada ayon sa pulisya. Nagkaroon na raw ng pag-uusap sa pagitan ng 3 driver ng sasakyan. Sa Malvar, Batangas, humambalang sa kahabaan ng JP Laurel Highway na sakop ng Barangay San Pio Quinto ang trailer truck na ito pasado alas 4 ng madaling araw kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, kargado ng sako-sakong mais ang trailer truck mula Isabela at patungo sana sa bayan ng San Jose, Batangas. Nakatulog umano ang driver ng truck kaya nasalpok nito ang kasalubong na SUV na nasa kabilang bahagi ng kalsada. Sugatan ng isang 6 na taong gulang na bata na lulan ng SUV na agad nalapatan ng paunang lunas. Ang truck driver kasalukuyan ang nasa temporary custodial facility ng Malvar Municipal Police Station at nahaharap sa kaukulang kaso. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang truck driver at ang kaanak ng menor de edad. Ito po kasing nangyaring ito, ang sabi po ng driver, 2 araw na daw po siyang nabiyahe. So hindi pa po nagpapahinga, hindi pa po natutulog. Sana po magpahinga din po tayo kasi diyan po tayo kukuha ng lakas at resistensya sa tulog. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulikam ang pagbangga ng isang pickup sa motorsiklo sa bayan ng Zaraga, Iloilo. Na-record sa CCTV na tumilapon ang rider at mga kargang gamit matapos mabangga ang motorsiklo ng pickup sa Barangay Poblasyon, Ilaya. Makikita sa CCTV footage na nag-overtake ang pickup na minamaneho ni Jericho Cardinal sa mga sinusundan nitong sasakyan hanggang sa nabangga nito ang palikong motorsiklo. Nagtamo ng minor injuries ang rider na si Limuel Sortigosa, isang karpintero. Ayon sa Zaraga Police, nagkaareglo na ang pickup driver at ang rider. Itinuturing daw na accident-prone area ang lugar, kaya pinayuhan ng mga otoridad ang mga motorista na maghinay-hinay at maging responsable sa pagmamaneho. Musliya nagatatabo da, ang nagaliko sa wala, magungguan kung kaisasang nagasunod sa iya or ay vehicle nga moving south direction. Dobleng kasiyahan at kilig ang naranasan ng mga kapusong Zamboangueño matapos makisaya ang mga cast ng Love Before Sunrise at Stolen Life sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Hindi rin pinalampas ng mga Kapuso star na matikman ang mga popular na pagkain sa syudad. Tunghayan sa report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sobra ang naramdamang excitement ng mga Kapuso fan upang makita ang kanilang mga idolo mula sa 2 drama series ng GMA sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Mainit na tinanggap ng mga Zamboangueño ang cast ng Love Before Sunrise na sina Dennis Trillo at sparkle artist Cheska Fausto. Nang maging emotional, like umiyak kasi parang I also like dedicate like all my achievements and success to my fellow Zamboangueños. Pag nakita mo na enthusiastic yung mga tao, mas nadadagdagan yung energy para entertain sila. Nakaka-overwhelm na ngayon ko lang ulit siya nakita ng personal. Ang gwapo niya po! Mas tumapaw din ang saya ng magpakilig sa mga Kapuso fans si Kapuso star Gabby Concepcion ng Stolen Life. Mas overload pa ang kasiyahan on stage matapos sumayaw si Gabby kasama ang mga Kapuso fan. Maraming salamat sa mga taga Zamboanga, mga Zamboangueño, at very warm ang tanggap nila sa amin dito. Gabby, because he is number 1 in my dream to be here. Samantala, hindi naman pinalampas ni Dennis at Cheska na matikman ang sikat na dessert ng Zamboanga City na Knickerbocker. Ang sarap. Mahilig ako sa mga dessert kaya first time ko nakatry ng Knickerbocker. Ganito pala yung lasa nito. So pagbigay sa akin, as in like, chibog agad. Oo, kasi it's one of my favorite dessert. Samantala para kay Gabby Concepcion, isa sa gusto niyang matikman sa Zamboanga City ang sikat na kuratsa o spanner crab. Basta't sinabi mong Zamboanga sa akin,
Z-Food. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kumikinang at nagagandahang Christmas display sa mga bayan ng Nasugbu at Tuwi, Batangas, ating pasyalan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa himpapawid o sa malapitan, kumikinang ang mga Christmas installation sa public plaza ng Nasugbu, Batangas. Ang Pasko vibe, sinasabayan pa ng malamig na simoy ng hangin. Hit sa mga namamasyal ang bawat sulok na pinalamutaan ng malilikhaing Christmas art pieces. Sentro ang napakalaking Christmas tree na tadtad ng Christmas lights. Agaw pansin din ang life-size Belen sa harap mismo ng munisipyo na isa ring paboritong spot for picture taking. Ang tradisyong Paskuhan sa Nasugbu, pambungad sa selebrasyon nila ng Fiesta de los Toros. Paandar kung paandar din sa disenyong pampasko ang bayan ng Tuwi. Hindi tinipid, mula sa harap ng munisipyo hanggang sa municipal garden, mawiwili kang pumasyal. Malulula ka sa giant Christmas tree nila na kumukuti-kutitap dahil sa Christmas lights. Tema ng Christmas installation ngayong taon, Candyland. Mapayang at young at heart ka man, solo, barkada o family bonding, tsak na ma-enjoy sa pamamasyal. Sa Sugar Rush area, mukhang ikaw na lang hinihintay sa sleigh ni Santa. Katakam-takam ding pagmasdan ng naglalakihang lollipops at candy canes. Mabibisita ng mga turista at residente ang Candyland theme pasyalan gabi-gabi hanggang sa pagsapit ng Pasko. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 24 na araw na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.